Kabanata 236. Si Zephyr ay kumikinang na parang isang matalas na arrowhead. Sa loob ng maikling panahon, 6 na bladed energies kaagad ang sumunod sa pag-indayog ng kanyang espada. Ang kanyang pag-unlad ay talagang kapansin-pansin sa maikling panahon. Nang ang mga bladed energies ay dumapo sa isang hiwa sa isang malaking bato, ang nakalantad na ibabaw ay kasing kinis ng salamin. Huminga siya ng malalim. Iyon ang unang beses niyang gumamit ng lightning sword skill. Ang bilis ay nakakagulat na mabilis. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay mahigpit na nasugatan. Ilang sandali pa bago niya naramdaman ang kanyang sarili na nagpapahinga muli. Ano ang isang over-dominanti kapangyarihan? Wika ni Zephyr habang nakatingin sa espada sa kanang kamay. May ilang pulang linya na tumatakbo sa espada. Malamang naapektuhan din ito ng bilis ng pag-atake. Gayunpaman, hindi niya masyadong inisip dahil ito ang unang pagkakataon niyang sumubok ng bagong kasanayan. Tiyak na mapapabuti siya pagdating ng panahon. Nagpahinga muna siya saglit bago nagpatuloy sa kanyang pagsasanay. Mabilis na umilo sa paligid ang kanyang bladed energies, tulad ng hangin, ginalaw siya sa bilis ng kidlat. Ang bilis ng pag-atake ay 10 beses ang bilis ng dati niyang skill na 7 slash. Habang kumikislap ang bladed energies, malinaw na makikita ng isang nakakatakot na aura ang bomb alot dito, na nagpapataas ng lakas ng pag-atake ng sword aura. Ang mga bladed energies ay parang karagatan, malawak at walang katapusan. Ang pinakakamangha-mangha ay ang karagatang ito ng mga bladed energies ay nangyari na kasing bilis ng tunog ng liwanag. Biglang bumilis ang takbo ng bladed energy ni Zephyr at naging mas malakas at marilag kaysa dati. Si Draken, ang kanyang espada, ay nagbigay ng isang tunay na dagandong ng dragon habang ito ay sumisipsip ng sunod-sunod na serye ng electrical power na lalong nagpahusay sa bladed energy nito. Sa sandaling ito, ang lahat ng kapangyarihan ni Zephyr ay tila isinama sa bladed energies. Sa huli, ang bladed energy ay patuloy na nag-condense, na bumubuo ng isang malaking bola ng liwanag na may kidlat na bumaril mula rito. Muling sumabog ang isang malakas na tunog. Kaagad, ibinaba ni Zephyr ang kanyang espada at bumaril ang nullipot na bola ng bladed energy. Sa ilalim ng sobrang nakakagulat na tingin ni Zephyr, isang kakilakilabot na airwave ang bomb alot sa kanyang paligid. Biglang nagkaroon ng patuloy na pag-vibrate sa hangin na bumabalot sa lahat hanggang sa nakikita ng kanyang mga mata. Pagkatapos, nagkaroon ng katahimikan. Wow! Talagang nakakatakot na pag-atake iyon. Biglang bomb-antong hininga si Zephyr, binasag ang katahimikan. Labis siyang humanga sa lakas ng bladed energy. Ang pagtaas ng kapangyarihan ng espada ay lampas sa kanyang pinakamaligaw na imahinasyon. Ang lightning sword skill ay totoo sa pangalan nito at lubos na tugma sa kanyang electric power. Ang kombinasyon ng dalawang puwersang ito ay naging dahilan upang ang lightning sword skill ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ng sino man na posible. Ang lightning sword skill ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit mayroon itong kakayahang pansamantalang mastan ang kalaban. Kapag dumapo ang pag-atake sa kanila, tiyak na mawawalan sila ng malay. Maglalakad sa isang parke para patayin ang mga kalaban ko sa loob ng kalahating segundo ngayong alam ko na ang ikatlong antas ng pag-atake. Bagamat, ang pag-atake ko ay tila medyo naiiba sa inilarawan sa libro. Dahil sa electrical powers ni Zephyr, ang ikatlong antas na pag-atake ay naging mas malakas na strike. Magtatagal bago ko lubos na mauunawaan ang ika-4 na antas dahil nangangailangan ito ng isang tiyak na antas upang suportahan ito. Maliban na lamang kung makakalusot ako sa antas ng agility, magiging mahirap para sa akin na maabot ang ika-4 na antas, sa ngayon. Sa ngayon, sobrang nasisiyahan na si Zephyr sa ikatlong antas ng kasanayang ito sa espada. Kabanata 237. Walang katapusang bladed na enerhiya ang natipon sa espada bago ito bumaril na parang kidlat, na sinisira ang lahat ng nasa daan nito. Tumayo si Zephyr gamit ang kanyang espada patayo sa lupa at huminga ng malalim. Pagkatapos ng karagdagang pagsasanay, ganap niyang na-master ang lightning sword skill at nagawa rin niyang maunawaan ang huling antas.
Ang huling antas ng Lightning Sword skill ay nangangailangan ng manlalaban na i-imbyo ang kanyang espada ng kanyang tunay na enerhiya upang lumikha ng parang whirlwind na bladed na enerhiya. Ang talom na enerhiya ay katulad ng isang matalim na espada at ang kapangyarihan nito ay lubhang nakakatakot. Sa katunayan, kung si Zephyr ay hindi nagtataglay ng electrical power at nagsanay sa ilalim ng Dragon's Might, malamang na hindi niya matutunan ang ika-4 na antas kung saan siya ay isang lakas lamang ng antas siyam. Ang pagkakaroon ng electrical powers ay talagang isang kakaibang kakayahan. Ang Lightning Sword skill ay talagang naging mas malakas kapag pinagsama-sama nito. Naglakas loob akong sabihin na kaya kung maparalisa ang isang agility ng isang level 5 fighter sa halos 10 pag-atake o higit pa. Siyempre, conservative estimate lang ang sinabi ni Zephyr. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, karaniwan lamang na natural na tatagal ng ilang pag-atake upang maparalisa ang isang ordinaryong manlalaban. Ligtas na sabihin na ang pag-atake ay magiging mas malakas lamang kapag si Zephyr ay umunlad sa ibang antas. Sa panahong iyon, kahit isang simpleng pitik ng kanyang pulso ay dapat na makakaapekto sa katawan ng kalaban. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa pag-atake ng Lightning Sword skill at babalik na sana siya sa kanyang pagsasanay nang siya ay nag-ambala. Isang shockwave ang biglang dumating mula sa loob ng Supreme Peak at tuluyan nitong tinakpan ang tuktok. Ito ay kadalasang ginagamit bilang hudyat upang ipatawag ang lahat ng mga alagad. Bakit naman nila tayo gustong magtipon ngayon? May nangyari ba? Bulong ni Zephyr sa sarili habang nakakunot ang noo. Mabilis siyang naglakad pabalik sa main hall. Ang kanyang Thunderfoot ay naging mas mabilis pagkatapos ng mas malalim na pag-unawa. Ito ay sa lawak na kaya niyang takpan ang layo na 10 metro sa pamamagitan ng isang hakbang. Ang ingay ng mga katawan na naghaharutan at naglalakad ay maririnig sa kanyang paligid habang siya ay naglalakad pabalik sa pangunahing bulwagan. Kasama rito si Ver nang mabangga ni Zephyr ang matandang lalaki papunta sa hall. Long time no see, Zephyr. Nakangiting wika ni Ver. Meron nga. Alam mo ba kung bakit tayo pinatawag? Nagtataka si Zephyr. Kung tama ang hula ko, dapat may kinalaman ito sa martial art competition sa pagitan ng lahat ng pangunahing peak. Sa bawat oras na ang mga pangunahing taluktok ay magre-recruit ng mga bagong disipulo, sila ay magsasagawa ng isang kompetisyon upang makita kung mayroong anumang mga pagkukulang at upang makita kung sino ang lalabas na mananalo. Gumagawa sila ng paraan habang nagsasalita sila sa isa't isa, hinahabol ang buhay ng isa't isa. Hindi nagtagal, bumalik sila sa pangunahing bulwagan na punong-puno na ng mga alagad. Bukod sa iba pa na sinusubukang kumpletuhin ang quest mula sa Hall of Trials at hindi na makabalik sa nakaraan, karamihan sa mga disipulong naruroon ay umabot sa kabuuang 30 o higit pang mga tao. Ang bilang ng mga disipulo para sa Supreme Peak ay katawa-tawa. Malinaw na ang Supreme Peak ang pinakamababa sa iba pang mga taluktok. Hindi katakataka na gustong hawakan ni Maxim siyang. Makikitang nakikipag-usap si Maxim kay Dewey, at baka sa mukha ng una ang galit. Siguradong wala siyang magandang mood. Tumayo siyang sa tabi ni Maxim na walang ekspresyon ang mukha gaya ng kanyang amo. Naningkit ang kanyang mga mata nang mapansin si Zephyr at agad na tumango sa kanya. Ngumiti si Zephyr bilang pagkilala at sinimulang suriin ang pag-unlad niyang. Sa sandaling ito, halatang sinusubukan niyang ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang aura. Gayunpaman, masasabi ni Zephyr kung gaano siya kalakas sa pamamagitan lamang ng totoong enerhiya na lumabas sa kanyang katawan. Mukhang malaki ang pag-unlad niya. Isip ni Zephyr na may paghanga. Sa paghusga sa lakas ng ripple ang aura niyang, isa na siyang agility ng level 2, malapit sa level 3. Lahat ng ito sa loob ng isang buwan. Ito ay tunay na kapansin-pansin at hindi maiwasan ni Zephyr na matangay sa kapangyarihan ng Ancient Draconic Bloodline. Sumama ang mood ni Maxim nang mapansin niya si Zephyr. Madali niyang maramdaman ang level ng kahit na sinong manlalaban at nang napagtanto niya na si Zephyr ay hindi umusad ng higit sa isang strength ng level 9, nakaramdam siya ng pagkabigo. Ito ay dahil sabay na pumasok sina Zephyr at Yang at malapit na siyang sa isang agility of 3. Kabanata 238. Sa makatuwid,
Walang maaaring sisihin si Maxim sa pagpapakawala ng malamig na balikat kay Zephyr. Hindi ito nakawala sa pansin ng lahat ng mga disipulo sa silid at naging dahilan upang mapangiti sila ng mapait sa kanilang mga sarili. Walang tanong tungkol dito, naging punching bag ni Maxim si Zephyr. Nawalan ng gana si Zephyr nang mapansin niyang nakatitig sa kanya ang ibang mga alagad. Gayunpaman, ito ay hindi bilang kung siya ay hindi nais na umunlad sa ibang antas. Alam niya na sa kanyang bulsa, mayroon siyang perlas ng Dragon Lizard, at kapag naubos na niya ay makaka-advance siya ng diretso sa agility ng level 2. Ang dahilan kung bakit hindi niya ginawa iyon ay dahil pakiramdam niya ay malapit na siya sa isang pambihirang tagumpay, kaya hindi na kailangang mag-aksaya ng isang perpektong magandang perlas. Pakiramdam niya ay pinakamahusay na itayo ang kanyang pundasyon at sumabay sa agos. Kuya, nandito na lahat ng alagad, magsisimula na ba tayo? Tanong ni Dewey sabay kumpas sa mga alagad bilang paraan para mailihis ang atensyon ng lahat kay Zephyr. Oo. Walang ibang pagpipilian si Maxim kundi ang pawiin ang kanyang galit at magsalita sa mga taong nasa harapan niya. Ang dahilan kung bakit ko kayong lahat ay tinipon dito ngayon ay para ipahayag ang isang bagay na mahalaga. Magkakaroon ng martial art competition kada 3 buwan para sa mga bagong disipulo. Ang punto ng kompetisyon ay upang makita kung gaano kalayo ang iyong pag-unlad sa pagiging dito. 3 buwan. Pero 1 buwan pa lang tayo dito, naisip ni Zephyr na may pagtataka sa mukha. Ito ay isang simpleng kompetisyon lamang kaya hindi lahat ng mga pangunahing taluktok ay sasali. Sa karamihan ito ay magiging isang kompetisyon sa pagitan ng 2 o 3 pangunahing mga taluktok, sabi ni Dewey, na nagpatuloy sa lugar ni Maxim. Upang matiyak ang pagiging patas, ang mga nakikipagkompetensyang taluktok ay matutukoy sa pamamagitan ng pagguhit ng mga palabunutan. Sa kasamaang palad, makikipagkompetensya tayo sa ating numero 1 karibal sa pagkakataong ito, ang Cloudemon Peak. Dito, sa wakas ay naunawaan ni Zephyr kung bakit masama ang pakiramdam ni Maxim. Nalaman niya mula sa kanilang nakaraang pagtatagpo na sina Maxim at Ethan ay may malalim na alitan sa isa't isa. Hindi banggitin na ang Cloudemon Peak ay may mas malalakas na disipulo kumpara sa Supreme Peak. Of course, we're just drawing lots now. The real competition will be held 2 months from now. So, advance as much as you can with your training before then. Sabi ni Maxim habang nakatitig ng madiin kay Zephyr, naiwan ang huli na walang pag-aalinlangan na nakadirekta sa kanya ang mga nabanggit na salita. Lalong nawalan ng gana si Zephyr. Hindi pa ba ako nagsasanay ng husto? Tanong niya sa sarili habang iniisip ang lahat ng pinagdaanan niyang pagsasanay nitong 1 buwan. Isa pang bagay na dapat tandaan na tulungan ang isa't isa kung mayroon man sa inyo na makatagpo ng anumang mga isyu sa iyong pagsasanay, banggit ni Dewey habang palihim niyang sinulyapan si Ver. Oo, Master. Sumagot si Ver habang ang iba pang mga disipulo ay nag-chorus ng parehong damdamin. Bagamat kakaunti ang kanilang bilang, ginawa nila ito ng kanilang pagkakaisa. Iyon ang dahilan kung bakit hindi talaga nahuhuli ng sobra ang Supreme Peak. Kuya, masyado kang harsh kay Zephyr. Wala siya dito kung hindi dahil kay Ethan. Why get all riled up about him when we all know he has a weak talent to begin with? Maingat na nagsalita si Dewey nang makaalis na ang lahat ng mga disipulo sa pangunahing bulwagan at wala na sa pandinig. The fact that he's here makes him my disciple. He should be training harder to make up for his weak talent, mahinahong sabi ni Maxim. Nang nasa labas na ng bulwagan, sinamantala ni Ver ang pagkakataong ito para kausapin si Zephyr. Zephyr, ang dahilan kung bakit hindi ka nakalusot sa agility level ay dahil mahina ang iyong talento. Ang Boundless Academy ay puno ng makapal na primordial energy. Ang ibig kong sabihin ay ang iba pang mga disipulo ay umuusad sa bilis ng kidlat. Dapat kang maglaan ng mas maraming oras sa pagsasanay kung gusto mong maabyutin sila. Kuya Ver, hindi naman sa ayaw kong umaban sa agility level sa lalong madaling panahon, walang magawang sabi ni Zephyr. Walang paraan na maipaliwanag niya sa kanya kung gaano kahirap makalusot sa Dragon's Might. Hindi may kakaila na mayroon kang kakaibang kapangyarihan sa pakikipaglaban.
Kaya ngayon, may dalawang pagpipilian para sa iyo. Isa, ipagpatuloy mo ang iyong pagsasanay upang mapataas ang iyong mga kasanayan at karanasan sa martial art. Dalawa, mag-ipon ng sapat na puntos para sanayin sa Torre ng Primordial Energy. Tower of Primordial Energy. Ano iyon? Ang Tower of Primordial Energy ay isang espesyal na lugar sa The Boundless Academy. Ang dami ng primordial energy sa loob ng tower ay higit pa sa kahit saan pa. Ang bilis ng iyong pagsasanay ay tataas ng 10 ulit kung magsasanay ka sa loob. 10 beses. Hindi na makapaghintay si Zephyr na makakuha ng sapat na puntos para magsanay doon. Gayunpaman, kahit na ang pinakamasamang silid sa tore ay mangangailangan ng 500 puntos para sa isang oras na paggamit. Kaya't ipinapayo ko sa iyo na pumunta doon kung mayroon kang mga karagdagang puntos na nakalatag. Kung wala ka, wala akong pakialam na ipahiram sa iyo ang ilan sa aking mga punto, nakangiting pagbabahagi ni Ver. Kabanata 239. Salamat, Kuya Ver, ngunit hindi na kailangan. Kukunin ko ang mga puntos sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga quest. Ito ay magbibigay sa akin ng pagkakataong gamitin din ang aking kakayahan. Kamakailan lamang ay matagumpay na natamo ni Zephyr ang Lightning Sword skill. Hindi niya ito ginamit sa totoong labanan noon kaya gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para subukan ito. Good thinking. Well, the offer would be available for you whenever you need it then, wika ni Ver habang tinatapik ang balikat ni Zephyr. Labis na naantig si Zephyr sa pagkakaisa sa pagitan ng mga alagad ng Supreme Peak kung tutuusin, napakahalaga ng mga puntos at hindi araw-araw may isang taong handang mag-alok ng kanilang mga puntos. Pinlano niyang pagbutihin ang kanyang sarili hanggat maaari sa loob ng 2 buwan. Muli, natagpuan niya ang kanyang sarili na nasa Hall of Trials. Tila ang balita ng martial art competition ang nag-udyok sa maraming alagad nang matuklasan niya ang bulwagan na mapupuno ng mga ito. Ikaw na naman, pabirong sabi ng alagad na namamahala sa mga pakikipagsapalaran. Tumanggo siya sa kinauukulan at saka itinoon ang atensyon sa mga screen. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tatanggap ng anumang farming quests. Kakailanganin niya ang isang pakikipagsapalaran na nagtataglay ng mas mataas na kahirapan upang mabilis niyang mapagbuti ang kanyang sarili. Level 3 Quest Kill Thunderbolt Snake. Bawat Thunderbolt Snake ay makakakuha ka ng 200 puntos. Tumanggo si Zephyr sa kasiyahan. Ang Thunderbolt Snake ay isang Tier 2 beast na may bilis na katulad ng isang agility level fighter, kaya mahirap mahuli. May kakayahan din itong maglabas ng mga kulog mula sa dulo ng buntot nito. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, nagpasya si Zephyr na tanggapin ang paghahanap. Sigurado ka bang gusto mong tanggapin ang quest na ito? Sabi ng alagad na namamahala sa paghahanap na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Bagamat ang Thunderbolt Snake ay inuri bilang isang Tier 2 beast, ang bilis nito ay higit pa sa kapangyarihan ng isang 3-tier beast. Kasama ng nakakalaso na kagat nito, kahit na ang agility ng level 5 ay mahihirapang makalabas ng buhay. Oo, sigurado ako, pagkumpirma ni Zephyr. Ang Thunderbolt Snake ay isang pangkaraniwang sangkap sa maraming medicinal pill, kaya pamilyar si Zephyr sa mga gawin nito. Natitiyak niyang hindi makakapantay ang Thunderbolt Snake para sa kanyang Thunderfoot na puno ng electrical powers. Sa makatuwid, alam niya na ang paghahanap na ito ay walang masyadong mahirap para sa kanya. Umalis siya sa Supreme Peak pagkatapos tanggapin ang quest. Pinlano niyang i-maximize ang bawat segundo ng buo sa loob ng 2 buwang ito. Ang tirahan ng Thunderbolt Snake ay nasa malalim na bahagi ng gubat. Mas gusto nitong manirahan sa madilim, mahalumigmig na mga lugar, at kumain ng iba pang mga hayop bilang pagkain. Kaya, iyon ay kung paano napunta si Zephyr sa isang madilim na gubat malapit sa The Boundless Academy. Ang madilim na gubat ay napakakapal ng mga puno na walang liwanag na maaaring tumagos sa lupa. Ang mga agos ng liwanag ay sumisigaw mula sa ron sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr at kumalat ito sa buong gubat nang makapasok siya dito. Ang kanyang paningin ay naharang ng maraming puno, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makaramdam ng paggalaw gamit ang kanyang electrical powers.
Sa sandaling ito, ang anumang nangyari sa loob ng radius na 100 milya ay hindi makatakas sa kanyang paunawa. Ito ay isang talagang madaling gamiting kakayahan para sa kanya ngayon. Bukod dito, sa pagtaas ng kanyang antas, ang radius na naramdaman niya para sa mga bagay ay tataas din. Tinawag niya ang kakayahang ito na lightning sense dahil ang pagkakahawig nito ay sa isang lightning god na kayang makita ang lahat ng bagay sa ilalim ng langit. Sa sapat na kapangyarihan, mararamdaman niya ang lahat ng nangyayari sa ilalim ng lupa. Lalong bumilis ang takbo ni Zephyr sa paglabas ng lightning sense. Makalipas ang 1 oras o higit pa, may nakita siyang bagay na nagpabago sa kanyang ekspresyon. Isang liwanag ang bumungad sa pagitan ng kanyang mga mata at sa sumunod na sandali ay nauwi na siya sa isang bakas ng liwanag na nagmamadali patungo sa nais na destinasyon. Naglabas siya ng bladed energy mula kay Draken na nagpal-ayaz ng isang higanti sa harapan niya. Naramdaman niya ang isang mahinang ahas na sumirit na nagmula sa loob ng puno nang mahulog ito. Isang anino ang bumaril mula sa nakalantad na puno sa loob na diretsyong nakatutok sa kanya. Sa wakas ay nakahanap na siya ng Thunderbolt Snake. Kabanata 240. Si Zephyr ay hindi nabigla ng Thunderbolt Snake. Sa isang mabilis na pagindayog ng kanyang espada, nagawa niyang hatiin ang ahas sa dalawa gamit ang kanyang kidlat mabilis na talim na enerhiya. Patuloy na namimilipit sa sakit ang ahas habang naghahanda itong ilabas ang lason mula sa bibig nito. Mamatay. Muling iniwas ni Zephyr ang kanyang espada at isang bladed energy ang lumabas sa loob ng kalahating segundo. Ang bladed energy na pinahusay ng electrical powers ay napakalakas na ganap nitong ginawang alikabok ang ahas, na ang dulo lamang ng buntot ay buo. Dapat niyang pangalagaan ang buntot dahil doon nakaimbak ang perlas ng Thunderbolt Snake. 1 down. 200 points gained. Itinago ni Zephyr ang buntot sa loob ng loot ring. Bagamat tila pinatay ni Zephyr ang ahas ng walang anumang pagsisikap, ito ay magiging iba para sa ibang mga mandirigma. Ang Thunderbolt Snake ay napakahusay sa pagpapanatiling nakatago, at hindi ito madaling mahanap ng maraming tao. Makakahanap man sila ng isa, tiyak na tatambangan sila ng napakabilis nitong kidlat. Gayunpaman, walang dahilan si Zephyr para matakot sa Thunderbolt Snake dahil mayroon siyang malakas na spirit energy at sword skills. Nang hindi na nag-aksaya pa ng oras, tumakbo siya ng mas malalim sa gubat para maghanap ng mas maraming ahas. Lumipas ang 2 araw sa isang kisap mata. Walang nakitang senyales ng pagbagal si Zephyr dahil ang kanyang bladed energy ay kasing bilis at kasing talas pa rin ng dati. Tila may hindi mapigil ang momentum sa unos na nabuo ng bladed energy. Isa pang Thunderbolt Snake ang nataman ni Zephyr. Manong, alam talaga ng mga ahas na to kung saan magtatago. Pahirapan na silang hanapin kahit sa lightning sense ko. Parang naramdaman nila ang paparating na panganib kaya mas malalim silang nagtago. 6 na ahas pa lang ang napatay ko sa loob ng 2 araw. 1,200 points lang yun. Karaniwan, ang paghahanap ng 6 na Thunderbolt Snake sa loob ng 2 araw ay isang kahangahangang gawa sa sarili nito para sa isang baguhan. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Zephyr sa bilang para sa mga puntos na mayroon siya ngayon ay magiging sapat lamang sa loob ng 2 oras sa Tower of Primordial Energy. Walang mahusay na makakamit sa ganoong kaikling panahon. Kumuha si Zephyr ng pagkain mula sa loot ring para mapunan muli ang kanyang lakas. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang dapat niyang gawin habang kumakain siya. Napakagaling lang ng Thunderbolt Snake sa pagtatago at sa bilis ng kanyang pagtakbo, aabutin pa siya ng maraming oras para makaipon ng sapat na puntos. Bigla siyang nakarinig ng isang kakilakilabot na pagsabog kasabay ng galit na sigaw. Ha! Parang may away sa malapit. Mabilis niyang natapos ang pagkain ng kanyang tinapay at naglakad sa direksyon ng pagsabog. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isa sa pinakamakapal na bahagi ng gubat, na nagkataong tagpo rin kung saan nagaganap ang away. May isang grupo ng 5 na nakipag-away sa isang halimaw. Ang halimaw ay humigit kumulang 5 o 6 na metro ang haba, at ang matangkad na katawan nito ay siksikan ng matalas na labahan ng mga tinak. Ang mga paa nito ay mahusay na nabuo,
habang ang matutulis na mga kuko nito ay kumikinang na may lason sa ilalim ng malamig na liwanag. Matalas ang dila nito na parang dulo ng sibat. It's a sword dragon, a tier 3 beast. Isip ni Zephyr na may malalim na ginaw sa kanyang puso. Ang sword dragon ay may mga tinak na kasing talas ng espada at napakabilis na nilalang. Kahit na mukhang malambot ang dila nito, sa katunayan ay mas matalas pa ito kaysa sa gulugad nito. Walang paraan para sa isang ordinaryong manlalaban na tanggalin ito. Binubuo ang grupo ng 4 na lalaki at isang babae. Ang nag-iisang babae ay may asul na buhok na kumikinang sa maningning na liwanag. Ang aura na inilabas niya ay napakalakas habang naglalabas siya ng mga daloy ng totoong enerhiya habang nilalabanan ang sword dragon. Pinitik ng isa sa mga lalaki ang kanyang palso at nagpaputok ng isang malakas na suntok sa hindi maisip na bilis. Habang lumalabas ang kamao ng lalaki, para bang direktang dumapo ang suntok sa sword dragon dahil napaatras ito ng 10 hakbang o higit pa. Napakalakas ng suntok na maging ang mga tinak sa katawan nito ay tuluyan ng nalaglag. Ang natitirang 3 lalaki ay mukhang medyo mahina. Maaari lamang silang umatake mula sa malayong malapit, na nagdudulot ng kaunting pinsala dito at doon. Siya ito. Sa isip ni Zephyr, nagulat sa pagkakabangga sa babaeng asul ang buhok dito.